Ngayon, unang beses na malawakang inatake ng Ukraine ang Cosmodrome sa Arkhangelsk Oblast ng Russia upang pigilan ang mga plano ng Kremlin na maglunsad sa kalawakan ng katulad ng Starlink system. Bukod pa rito, noong gabi ng ika-24 ng Agosto, sa Dagestan, sumiklab ang sunog sa loob ng industrial part ng Tube matapos ang mga pagsabog. Tinaman ng atake ang warehouse complex ng marketplace na Ozon na may sukat na humigit kumulang 130,000 metro kwadrado na tinuturing na pinakamalaking bodega ng kumpanyang ito sa Hilagang Caucasus. At ito na ang ika-6 na nasunog na bodega ng kumpanyang ito sa loob lamang ng 3 araw. Ang mga stock ng kumpanyang Ozon ay agad na bumagsak ng mahigit 30%. Bilang tugon, nagbanta ang tagapagsalita ng Kremlin na si Dmytro Peskov na simula ngayon ay regular na bubombahin ng militar ng Russia ang Kyiv bilang ganti sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Sa mga bodega ng marketplace na Ozon, pati na rin sa iba pang infrastruktura ng kalakalan. Pero paalala ko lang, ginagawa na ito ng Russia noon pa man at regular na inaatake hindi lang ang Kyiv kundi pati na rin ang iba pang mapayapang mga lungsod sa Ukraine. Pero ang mahalagang konklusyon ay ito. Sa malaking bahagi ng panahon ng malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ang populasyon ng Russia ay medyo hindi naaabot ng mga pag-atake mula sa Kyiv. Pero ngayon, lubos nang nagbabago ang sitwasyon. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ng sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento. Salamat sa... Kaya ngayon, ang mga drone ng Puwersa ng Depensa ng Ukraine ay unang beses na nakarating sa Arkhangelsk Oblast na matatagpuan mga 2,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ngayong gabi, inatake ang Plesetsk Cosmodrome. Ito ang nag-iisang aktibong military cosmodrome ng Russia. Dito ilang beses isinagawa ang mga pagsubok ng pinakabagong intercontinental ballistic missile na Sarmat. Bukod pa rito, noong 2026 ilang beses ding matagumpay na inilunsad mula rito ang Soyuz 2 at ang Garus. At mga kagamitan ng orbital group na Rasvet na itinuturing ng Russian Ministry of Defense bilang katumbas ng American Starlink system. Noong umaga sa Arkhangelsk Oblast, nagdeklara ng panganib mula sa mga drone. Nanawagan si Gobernador Alexander Sibulski sa mga residente na humanap ng masisilungan at nagbabala tungkol sa posibleng pagkawala ng mobile internet. Hindi na nagbigay ng ulat si Alexander Sibulski tungkol sa mga naging epekto ng pag-atake, ngunit nag-ulat ang mga monitoring channel na may tumama pa rin. Ngunit sa kasamaang palad, may masamang balita. Ngayong araw, matagumpay na inilunsad ng mga Ruso ang isang rocket na may dalang kargamentong militar papunta sa orbit. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, matagumpay na nailunsad mula sa Cosmodrome ng Plesetsk sa Arkhangelsk Oblast ang medium class na raketang panglunsad na Soyuz 2.1B na nagdala ng kargamentang militar sa orbit na hindi isiniwalat ang uri at layunin. Ngunit may mga hinala na ang rocket na ito ay naglalagay ng mga satellite ng sistemang Rasvet. Ibig sabihin katulad ng Starlink. Kaya, sa lahat ng palatandaan, sa pagkakataong ito ay hindi natin nagawang pigilan ng paglulunsad sa kasamaang palad. Sa pangkalahatan, kamakailan lang ay pinaigting ng sandatahang lakas na Ukraine ang kanilang mga pag-atake sa infrastruktura ng kalawakan ng Russia. Paalula lang, noong ika-15 ng Agosto ay inatake ang sentro ng raketa at kalawakan na Progress sa Samara Region. Ito lang ang tanging kumpanya na gumagawa ng serye ng mga raketang panglunsad na Soyuz 2. Ayon sa datos ng General Staff ng Ukraine, ang Rocket at Space Center ay gumagawa rin ng mga spacecraft na ginagamit ng Russian Army para sa reconnaissance. Ipinakita ng mga satellite images ang pagkasira ng pagawaan, 106A kung saan isinasagawa ang produksyon. Ang paggawa ng Soyuz ay ginagawa sa mataas na antas ng kalinisan na nangangailangan ng espesyal na mga kondisyon kabilang ang kontrol sa antas ng presyon, pagpapanatili ng microclimate at pagiging sterile. Maaring tumagal ng ilang buwan ang pagsasaayos ng gusali. Bukod pa rito, ngayong gabi ng ika-24 ng Agosto, inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang isang pasilidad militar na tinatawag na Kombinat Kamensky sa Rostov Oblast. Ipinahayag din ito ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Ang Kombinat Kamensky ay bahagi ng estruktura ng korporasyong pag-aari ng estado na Rostec at dalubhasa sa paggawa ng solid rocket fuel, pulbura at mga pampasabog. Ang kumpanya ay gumagawa ng mga bahagi para sa mga bala ng rocket artillery system na Uragan, Smerch at Tornado S, pati na rin ng mga sistemang misil, kabilang ang mga sistemang depensang panghimpapawid, S-300 at S-400, at mga sandatang panghimpapawid. Bilang bahagi ng kooperasyon, ang pabrika ay nagsusupply ng solid fuel charges para sa mga makina ng ballistic missiles na Iskander-M.
Kasabay nito, noong gabi ng Agosto 24, sa Kontor-Kalinsky District ng Dagestan, sumiklab ang sunog sa loob ng Industrial Park ng Cube matapos ang mga pagsabog. Tinamaan ng pagsabog ang warehouse complex ng marketplace na Ozon na may sukat na humigit kumulang 130,000 metro kwadrado na tinuturing na pinakamalaking bodega ng kumpanya sa Hilagang Caucasus. Sa kabuuan, 6 na warehouse complex ng isa sa pinakamalalaking online retailer sa Russian Federation, ang Ozon, ang inatake ng mga drone sa nakalipas na 3 araw. Sumunod ang mga pag-atake matapos ang mga patuloy na pag-atake simula kalagitnaan ng Hulyo sa mga bodega ng Wildberries. Noong weekend, naapektuhan ng mga pagsabog ang mga bodega ng Ozon sa Samara at Orenburg. Ngunit nitong Lunes, iniulat ng kumpanya ang isang pag-atake sa kanilang logistics center sa isang suburb ng Krasnodar sa bayan ng Enem kung saan nagkaroon ng malaking sunog, at sa Makhachkala kung saan nagkaroon ng sunog at may mga nasugatan. Bukod pa rito, ang mga bodega ng Ozon sa Adjesk at Nevinomysk ay inilikas dahil sa banta ng drone attack, ngunit ang mga pasilidad at mga produkto sa loob ay hindi naapektuhan. Gayunpaman, ang mga stocks ng Ozon, ang pangalawang pinakamalaking Russian marketplace na kumakatawan ng higit sa 1/4 na merkado ng e-commerce sa Russia, bumagsak sa Moscow Stock Exchange noong Lunes ng 30%. Sa gitna nito, mayong araw ay naghayag si tagapagsalita ng Kremlin na si Dmytro Peskov na ang mga militar ng Russia ay regular na atake sa Kyiv di umano bilang tugon sa mga pag-atake ng mga Ukrainian na drone. Sa mga bodega ng marketplace ng Ozon, pati na rin sa iba pang infrastruktura ng kalakalan. Parang hindi naman ginagawa na ng mga Ruso yon bago pa nito. Isa itong uri ng pagkukunyari, pero bakit pa ako magugulat, hindi naman ito bago sa mga hindi naliligo na Ruso. Bago nito, sinabi ni Vladimir Putin na, ayon sa kanya, ang layunin ng rehimeng Kiev ay saktan ng ating ekonomiya at binuksan nila ang kahon ni Pandora. O sige, tanggapin niyo ang sagot sa mga pinakasensitibo niyong sektor ng ekonomiya na kung tutuusin, hirap na rin naman. Kasama na rin dito ang agrikultura kung saan ang rehimeng Kyiv ay nakukuha ang pangunahing kita nito mula sa pag-export ng mga produktong agrikultural. Aba, sino pa bang magsasalita tungkol sa kahon ni Pandora? Ibig sabihin, itong kalbong bastos na ito, Vladimir Putin. Siya ang nagpasimula ng malawakang bigmaan laban sa Ukraine at nang siya ay sinimulang paluin sa kanyang walang hiya na muka, nagsimula na lang talagang paluin sa muka ang kalbong unano na ito. Binuksan niya ang kanyang bibig at sinabing ang Ukraine daw ang nagbukas ng kahon ni Pandora. Nakakagulat pero patuloy pa rin naniniwala ang mga hindi naliligo na Ruso sa lahat ng ito. Bukod pa dyan, ayon sa kalbong si Vladimir Putin, nakakatulong daw ang mga pag-atake sa mga sundalong Ruso sa frontline para malutas ang mga misyon nilang pangmilitar. Pinaliwanag ni Putin na ang mga pag-atake sa Ukraine ay napapahina sa kakayahan ng mga sundalong Ukrainian na maghatid ng mga kagamitan at bala sa linya ng labanan. Nakakahadlang sa pagpapalit ng mga tauhan ng sandatahang lakas ng Ukraine at nagpapabawas sa kakayahan ng mga industriyang pangdepensa na pagbutihin ang kanilang mga armas. Pero sa totoo lang, nakalimutan ni Putin na idagdag dito na eksaktong ganun din ang ginagawa ng mga pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng maruming Rusya. Bago nito, tiniyak din ni Vladimir Putin na ang mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine na una ay tumama sa mga oil refinery ng Rusya at pagkatapos ay sa mga bodega ng Wildberries at mga daungan ng Dagat Itim at Azov ay di umano'y hindi nagdulot ng anumang critical na epekto sa Rusya. Sabi niya, parang kinagat lang daw ng lamok. Bakit? Nakapila ba kayo para sa gasolina sa gasolinahan? Pakiramdam ninyo, parang nasa ibang realidad kayo. Kasabay nito, simula noong 2026, mahigit 70 beses nang inatake ng mga Ukrainian na drone ang mga oil refinery ng Rusya at ilang dosena sa mga ito ang naitigil sa operasyon. Dahil dito, bumaba sa pinakamababang antas mula pa noong 2002 ang dami ng napoprosesong langis. Sa kabilang banda, ang pinakamalaking Russian marketplace na Wildberries ay nawala ng 23 bodega at 1/4 ng lahat ng kanilang kakayahan sa logistics. At ngayon, ang lahat ng mga pasilidad na ito ay ibabalik gamit ang pera ng mga nagbabayad ng buwis, ibig sabihin ng mga karaniwang Ruso. Sige, kitain mo yung 30,000 rubles mo riyan, kailangan mo pa ring magbayad para sa pagpapanumbalik ng mga bodega ng Wildberries. At kung hindi mo pa rin naintindihan, sinabi na sa inyo ni Putin na walang anumang epekto ang mga pag-atakeng ito. Lahat ay taladang maayos.
Simula Hulyo, dahil sa mga pag-atake ng drone, itinigil ng mga otoridad ng Russia ang operasyon ng mga port ng Butil sa Dagat Azov at noong Agosto, huminto ang mga kargamento sa lahat ng grain terminal sa Novorossiysk. Napilayan nito ang pag-export ng butil, kung saan 70% ay dumadaan sa Azov Black Sea Basin. At noong katapusan ng Agosto, sinimulan ng mga drone ng Ukraine na atakihin ang mga bodega ng pangalawang pinakamalaking marketplace sa Russia, ang Ozon. At gaya na napag-alaman na natin, sa nakalipas na 3 araw ay tinamaan nila ang hindi bababa sa 6 sa mga ito. Pero ang mahalaga, huwag kayong malito, ayon kay Putin, wala talagang anumang epekto ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.